Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa nga Kitabus Sala, Al-Babut Tase, Chapter 9 ng Kitabus Sala. Fi salati ahlil a'dhari, ang sala ng ahlul a'dhar. Ahlul a'dhar, literally, ano ibig sabihin ng odor? Dahilan o paumanhin, na ito yung mga tao na maaring mapaumanhinan sa ilang mga bagay na may kinalaman sa sala. Mapaumanhinan unang-una sa pagdalo sa jamaah, o mapaumanhinan na hindi nila magagawa ang ilan sa mga rukun ng sala. Na hindi naman iiwan yung rukun, ibig sabihin magkakaroon ng kapalit ng alternative. Sinasabi nga, ar-ruknu taskutu enda al-udri. Ang rukun daw, actually kahit naman yung wajib, ay maaring mapaumanhinan dahil sa matinding kadahilanan. So ano yung mga rukun na halimbawa, mapaumanhinan? Unahin natin doon sa pinakauna, di ba? Yung qiyam, di ba? Yung tao hindi makatayo, pwede siya magsala ng nakaupo. Ano yung sunod na rukun? Pagkatapos ng qiyam, takbiratul ihram. Yung pipi, di ba? Hindi nakakapag-takbiratul ihram. So pwedeng wala na siyang takbiratul ihram na sinasabi, pero sa puso niya, pwedeng gagawin niya yung takbiratul ihram. O kung kaya niyang sambitin sa sarili niya, o pwede rin, inshallah. Pwede rin. So itong mga ahlul a'dhar, so maaring mapaumanhinan sila sa hindi pagkakagawa ng ilan sa mga rukun at wajib sa sala. Okay, yung mga sunna, hindi na tinatalakay dito kasi pwede naman na hindi gawin. Sadyain mo man o hindi mo sinasadya, may dahilan ka man o wala kang dahilan, pwede mong hindi gawin ang mga sunnah. At dito nga ahlul a'dhari, ang mga ahlul a'dhar, mula sa salitang odor, humul marda wal musafiruna wal khaifuna alladhina la yatamakkanuna min ada'is salah ala sifati allati yuaddiha ghayra al-ma'dhur. Faqad khaffafa asy-syari'u anhum fayusalluna hasaba istita'atuhum o hasaba istita'atihim. So yung ahlul a'dhar na tinutukoy, tatlo sila. Ang mga may sakit, yung mga naglalakbay, at yung mga may kinatatakutan. Yung may mga kinatatakutan. Silang mga hindi makagawa ng sala ayon sa eksaktong kaparaanan na ginawa ito o ginagawa ito ng mga hindi naman kabilang sa mga pinauumanhinan. Ibig sabihin, hindi nila nagagawa yung normal na sala sa kaparaanan na normal ito na isinabatas. Na dahil dito, yun nga, hindi nila ito normal na magawa dahil sa iba't ibang kadahilanan. Maaring pisikal na kadahilanan, kapansanan, di ba? O sakit. O maaring syar'i na dahilan, may kinalaman sa pagsasabatas sa Islam. O maaring dulot ng takot na halimbawa, kinatatakutan mo na kapag lumabas ka ng bahay sa panahon na maulan o malamig ay magkakasakit ka. So, maaring hindi ka nadadalo sa jamaah. So, sila yon na hindi nakakatupad ng sala sa normal na kaparaanan ng pagkakatupad dito. Na dahil dito, ang batas sa Islam ay khaffafa anhum. Khaffafa, ibig sabihin, pinagaan o pinadali para sa kanila ang pagkakatupad sa mga gawaing pagsamba, dahil dito sila ay nagsasala ayon sa kanilang kakayanan, ayon sa kanilang
kakayanan. Merong aya, sinabi ni Allah tungkol dito, at syempre ito ay pangkalahatang mga dalil na hindi dinulot ni Allah ng Islam ay maging pahirap sa mga tao. Okay? Unang aya sa Suratul Hajj, verse 78, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Hindi nagdulot si Allah sa inyo ng paghihirap sa relihiyon. So ang relihiyon na ito ay hindi dinulot ni Allah na magiging mahirap para sa inyo. Kaya nga, kung magiging mahirap ito para sa sino man, merong alternative palagi kung paano ito magiging madali. Kung paano ito magiging madali. Ngayon din sa Suratul Baqarah, verse 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi nag-aatang si Allah sa sino man ng pasanin o pananagutan, liban na lamang na naayon sa kakayanan nito. At gayon din sa Suratul Tagabun, verse 16, Fattakullaha mastata'tum, katakutan ninyo si Allah sa abot ng inyong makakaya. Fakullama wujidat al-masyakkata wujida at-taysir. Sa tuwinang lumilitaw ang masyakka, paghihirap, lumilitaw din ang taysir, pagpapadali. Sa mga gawaing pagsamba, kapag mayroong paghihirap, mayroong pagpapadali. Para lang matupad ng mananampalataya ang kanyang pagsamba. Alhamdulillah. So una, kayfiyatu salatil marid. Kaparaanan ng sala ng may sakit. Na may sakit, kabilang nga siya doon sa tatlo na matutukoy na ahlul a'dhar. Tatlo nga sila, di ba? Yung may sakit, naglalakbay, at yung merong kinatatakutan. Wal maridu, ang may sakit, huwa alladhi i'tallat sihatu badanihi. Ang may sakit, siya yung, kumbaga, nawala o kaya ay hindi kompleto ang kanyang pagiging malusog sa kanyang katawan. Okay? So tinukoy dito sa marid bilang ahlul udur o ahlul a'dhar, yung sakit lang sa katawan. Okay? Ibig sabihin, ang sakit na magiging dahilan upang mapaumanhinan ka na hindi mo magagawa ang ilan sa mga rukun ay dapat sakit sa katawan. Anong ibig sabihin nito? Kasi kung halimbawa, yung sakit mo lang naman, pimples, acne, hindi ako magsasala sa masjid, may acne ako. ang arte naman ng hinayupak. Hindi yun, di ba? Hindi yun matatanggap bilang pahintulot. Okay? Si Michael, nagkatagyawat sa ilong. Michael, asan ka? Hindi mo na magsasala, may sakit ako. Anong sakit mo? May tagyawat ako sa ilong eh. Hindi pwede. Okay? Basta yung nakakaapekto sa kanyang pagsasagawa ng sala. Pero siyempre, sakit sa utak, iba naman yun. Ayun nga, kung ito ay, kumbaga, pagiging baliw o pagiging mentally retarded na ito man ay permanente o minsan nawawala katulad ng pagkaulyanin, sa iba naman yun. Yun ay malalagay na doon sa mga kondisyon. Yung kondisyon na ng sala ang pinag-uusapan doon. At maaring hindi na talaga sila magsala altogether. Yung wala talaga silang sala. Pero dito, sa may sakit sa katawan, ay, kumbaga, obligado pa rin sa kanila magsala, pero ito ay ginagawa na mayroong pagpahintulot sa kanila na maaring hindi na nila magagawa ito sa eksaktong paraan sa mga rukun at mga wajib nito. At itong sakit na ito sa katawan, sawaun ka na dalika kulliyan o juz'iyan. Sa maaring ang sakit na ito ay sakit ng buong katawan, yung apektado yung buong katawan ng tao, na hindi talaga siya makakapagsala sa jamaa o hindi siya makakapagsala ng nakatayo. Bawa yung mga tao na mahina na talaga yung katawan, hirap na silang tumayo, kulliyan, maaaring matukoy yan na kulliyan. O lumpo, hindi talaga makatayo, maaaring matukoy yan na kulliyan.
Pero kung juz'iyan, ilang bahagi lang ng katawan mo ang may sakit, wala namang sakit ang ibang bahagi ng katawan mo. Pero, naapektuhan nito ang performance mo ng sala, doon lang siya applicable. Yun nga ha. So maraming iba't ibang mga sakit na wala namang epekto sa pagkilos mo sa sala. So hindi yun magiging dahilan na maging kabilang ka sa ahlul a'dhar. Okay? Hindi yun maaaring maging kabilang sa pagiging ahlul a'dhar. So halimbawa, yung tao na may diabetes, o kung hindi naman siya sinusumpong na hindi naman siya nahihilo o hindi naman siya kumbaga nanghihina, pumunta pa rin siya ng masjid. Okay? At iba't iba pang katulad nito. وَيَلْزِمُ الْمَرِيدُ أَنْ يُسَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ قَائِمًا عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ. Kailangan sa may sakit na siya ay magsala sa mga obligadong sala ng nakatayo ayon sa kung ano ang kaparaanan na itinakda dito. O, siyempre, ayon sa kung ano lang yung kaya niya. Ayon sa kung ano lang yung kaya niya. Walau alahay atir raki, liman bidahrihi maradun, la yastatiu an yamudda dahrahu. So, sisikapin niya na magsala sa abot ng kanyang makakaya. Na sa mga rukun, anong unang rukun uli? Qiyam, pagtayo. So dito, halimbawang merong tao na hirap siyang tumayo at baluktot ang kanyang likod. As in, nakaganon talaga siya. Parang nakaruko. Di gawin niya yung kanyang sala sa ganoong sitwasyon. Okay? Ganoong sitwasyon kung hindi niya kayang idiretso ang kanyang likod. Ididiretso, ibig sabihin, diretso yung kanyang paa, tuhod, balakang, likod, hanggang kanyang ulo. Kung hindi niya kaya yun, na baluktot talaga yung katawan niya, may mga taong ganun eh. May iba't ibang mga sakit na maaring mangyari yun. Yung pagiging kuba, pangunahin na dahilan nun, yung tuberculosis sa buto. So pwede rin magkaroon ng tuberculosis sa buto, hindi lang sa baga. O kaya maaring mangyari yung mga scoliosis, o maaring mangyari yung damage sa muscles. Kasi kaya naman nagiging diretso yung katawan dahil sa muscles ng tao. Kapag mahina yung muscle, maaring hindi niya madidiretso yung kanyang katawan. So, pwede na siya magsala sa ganoong kalagayan na nakatayo. Nakatayo siya pero hindi niya nadidiretso yung likod niya, okay lang, walang problema. Nakaganon siya, halimbawa, walang problema. Pero nga, kung hindi niya kayang nakatayo, o mustanidan ila jidarin o umudin o ala asa. So pwede rin naman nga siyang tumayo, kung hindi niya kaya, tumayo siya na nakasandal sa pader, sa poste, o sa tungkod. Tatayo siya na nakahawak siya sa tungkod, pwede. Inshallah. Pero yung may kaya nga talaga na magsala ng nakatayo, hindi siya pwedeng nakasandal. Na yun nga, nagbabala na tayo dito dati. Halimbawa, merong nagsasala. Minsan yung saf, di ba, nakasagad na sa pader at katabi mo na yung pader, minsan parang gusto mong sumandal, hindi pwede. Hindi pwede. Okay? Yun ay violation ng unang rukun ng sala, ang qiyam, pagtayo. So ito ay ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni na Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Ida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kapag inutusan ko kayo ng anumang bagay, ay gawin ninyo ito sa abot ng inyong makakaya. Dahil nga, fa illam yastati fa qa'idan, fa illam yastati fa ala jambihi. Na sinabi nga rito, hindi ito hadith ha, sinabi nga rito na kung hindi niya kayang magsala ng nakatayo, magsala siya ng nakaupo, at kung hindi niya kayang magsala ng nakaupo, magsala siya na nakatagilid. Na yung dahilan bakit nakatagilid yung tinukoy dito, hindi nakahiga, nakatagilid para makaharap ka sa kibla. Okay? Nakatagilid para makaharap ka sa kibla. Ngayon, kung di mo kayang tumagilid,
di nakahiga, as in nakatihaya. Inshallah. O kung hindi mo kaya nakatihaya, na-hospital ka, nakadapa ka, may ganong mga pangyayari, di magsala ka na nakadapa. Basta kung ano yung kaya mong gawin. Yan nga, meron isa pang hadith, iniulat ito ni Imran bin Hussein, iniulat ni Imam al-Bukhari, Salli ka'iman, fa'illam tastati faqaidan, fa'illam tastati fa'ala jambin. Magsala ka ng nakatayo. Kung di mo kaya, magsala ka ng nakaupo. Kung di mo kaya, magsala ka ng nakatagilid. Sinabi nga rito, فَإِنْ أُجِزَ أَنْ ذَلِكَ كُلُّهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ. At kung hindi niya kaya lahat yun, hindi niya kaya nakatayo, nakaupo, nakatagilid, magsala siya kahit anong kalagayan ang kaya niya. Yun nga, kung nakahiga na nakatihaya, ganun, yung likod niya ay nakalapat sa higaan, o kung nakadapa siya, kasi may pigsa sa puwet. So, pwedeng magsala ng nasa ganung kalagayan. Okay? Walang problema. Yun nga, ito yung kahulugan na pangkalahatan ng aya kanina, fattakullaha mastata'tum. Wala taskutus salata anil maridi madama akluhu thabitan. So ito nga, nabanggit natin kanina yung tungkol sa mental illness. Hindi mawawala ang obligasyon sa tao na magsala hanggat nananatiling matino ang kanyang pag-iisip. Okay? Kahit anong sakit mo, walang pwedeng maging dahilan na hindi ka magsasala. Pero na lang kung syempre yung may dahilan na bawal sa kanya magsala. Halimbawa yung babae na may nifas o merong buwan ng dalaw. Pero nananatili ito sa tao ano man ang kanyang kalagayan. Ano man ang kanyang kalagayan. Bawa nga may tao na maaring na paralyze yung kanyang katawan, pero conscious siya, conscious. Di ikilos niya yung kung ano yung kaya niyang ikilos sa kanyang katawan. Bawa, yung nagagalaw na lang niya, mata niya, yung paralyzed talaga yung buong katawan niya, di magsala siya na ginagalaw niya yung mata niya. Hanggat kung ano lang yung kaya niya, kumbaga yun ang gagawin niya upang makapagsala. Okay? So nananatiling wajib ang sala. At actually, yung kabilang sa mga maaring mapahintulutan dito, hindi ko alam kung nabanggit dito yan eh. Parang hindi. Bukod doon sa pagtayo, ang marid ay maaring mapahintulutan na magsala siya ng jump. Ano yung jump? Na sala? Ano nga? Ano yun? Ano yun? Kukumbay ng sala. Pwede. Pagsasamahin niya yung sala. Pero ang kasar, wala. Hindi pwede. Ang jump, di ba pwedeng gawin? Halimbawa, pag malakas yung ulan, di ba pwede? Pag malakas yung ulan, yung isya, gagawin na rin sa oras ng Maghrib. Pagkatapos magsala ng jamaan ng Maghrib, gagawin ng isya. Pwede. Ngayon sa may sakit, halimbawa, nahihirapan siya na kung paulit-ulit siya magwuwudu, hindi, nahihirapan naman siya tumayo, walang tumutulong sa kanya, pwedeng mangyari yung jump. Pero ang kasar, hindi pwede. Walang sino man ang pinahintulutan na magsala ng kasar. Ano yung kasar? Pagpapaikli ng sala. Ito ay pinahintulutan lang sa musafir, hindi sa may sakit. Sa may sakit pwede mag-combine, pero yung kasar hindi pwede. Okay? So nananatili ang obligasyon na magsala sa may sakit hanggat meron siyang isip. Hatta law sallaha bil ima, ito na yung sinasabi ko nga, kahit pa magsala na lang siya sa pamagitan ng pagsenyas. Hindi talaga niya magalaw yung katawan niya. Mata na lang niya yung nagagalaw niya. O magsala siya sa pamagitan ng mata niya. Likudratihi ala dalika ma'an niya. Dahil sa kanyang kakayanan dito, nakasama ang kanyang niya, inshallah, na nagsasala siya. Okay? Ima, ibig sabihin pagsenyas. Okay? Nagsasala ka, nagagalaw mo yung leeg mo na lang, o di Allahu Akbar, tapos ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Tapos sujud, ganun nila, mas mababa yung yuko ng ulo mo, pwede, inshallah. So, magagawan ng paraan, inshallah. Kahit pa nga
yung, halimbawa, sagarin na natin. Kasi baka tatanong nung kambal eh. Paano wala talaga pati bata, hindi maigalaw. Eh di ganun din, pareho lang. Di isa-isip mo yung sala. O sasabihin mo, paano kung walang wudu? Paano kung walang wudu? Eh di ganun din, pareho lang. Kung ano ba yung wudu? Rukun o wajib? Shart. Eh di kung hindi ka nga talaga makakilos, hindi ka makapag-wudu, hindi ka makapagtayamum, pareho lang. Okay? So, yung sukut ng rukun, maaaring applicable sa sukut ng wajib at maaaring applicable sa sukut ng syurut ng sala. Okay? Diba, ano ba yung mga kondisyon ng sala? Unang-una, pagpasok sa oras. Kung naglalakbay ka, pwede ka mag-combine, diba? Kung may sakit ka, pwede ka mag-combine. Nasa gera ka, pwede ka rin mag-combine ng sala. Tapos, pagharap sa kibla, o nakasakay ka sa aeroplano lumiliko-liko. Pag nagtakbiratul ihram ka, humarap ka sa kibla, pero kung liliko yung aeroplano, wala nang problema, inshallah. Satrul aura, wala kang damit. O di magsala ka ng nakahubad. Nasa kulungan ka, nasa Bartolina ka, wala kang damit, di magsala ka ng nakahubad. Pwede. Ano pa ba? Istinabon na jasa o tsaka yung tahara o hindi ka makapag-wudu, pareho lang. Ano pa yung huli? Niya, may paraan ba para mawala? Hindi pwedeng mawala yung niya kasi kapag nawalan ka ng kakayanan magniya, wala ka na ring akal. Wala ka na ring pag-iisip. Hindi na obligado sa'yo magsala. Hindi na obligado sa'yo magsala. So lahat ng yun ay pwede magkaroon ng sukut. Yung syurut, yung rukun, arkan, at yung mga wajibat. So nga yung may sakit na magsasala sa pamagitan ng pagsenyas o kaya pagkilos na lang ng ilang bahagi ng kanyang katawan na pwede niyang mapagalaw. Wa yumi'ul marid al-musalli jalisan fir ruku'i was-sujudi bi ra'sihi imaan. So maaaring yung may sakit ay kikilos ng bahagya o sesenyas para sa ruku at sujud sa pamagitan ng kanyang ulo o ipapang bahagi ng kanyang katawan. O yaj'alus sujuda akfadu minar ruku. Yung gagawin niya, halimbawa kung sa sujud, yung ulo niya mas mababa kaysa doon sa pwesto ng kanyang ruku. So ganun din sa yung tao na kaya niyang igalaw yung iba pang bahagi ng katawan niya kung nagsasala siya ng nakaupo. Wa in ajza anil ima'i bi ra'sihi aw ma'a bi ainihi. Kung hindi niya kaya na pakilusin yung ulo niya, edi yung kanyang mata na lang. Okay? Basta kung ano yung kaya, yung pinakamalaking kaya mong igalaw sa katawan mo, kaya mo pang magalaw yung kalahati ng katawan mo, paralyze yung bewang mo pababa, o di galaw mo yun. Hindi mo na magalaw, leeg na lang magagalaw mo, edi gawin mo yun. Hindi mo magalaw yung leeg mo, mata. Diba? So, lahat ng pwedeng magawa, inshallah. So, ito yung sala ng ahlul a'dar. At syempre, maaring merong epekto rin yung iba pang mga kalagayan sa sala. Halimbawa, yung sala ng yung merong benda sa katawan, syempre maapektuhan nun yung kanyang tahara. So, ganoon din. Hindi mo kailangang huhugasan yung parte na may benda o may parte na may bali, merong semento. So, pwedeng pupunasan na lang yun, inshallah. Either sa wudu o sa gusul. Okay, hindi mo yun kailangang basain. O syempre, kung talagang makakasama ang paggamit ng tubig, pwede kang magtayamum. Pwede kang magtayamum, inshallah. Ano pa ba yung mga usapin na napapaloob dun sa may sakit? Kung sa mga syurut, di ba? Sa mga syurut, wala namang epekto sa kanya yon, liban na lang na maaring mapahintulutan siya na magsala ng jump, pagsasamahin niya yung sala. Pwede, kung nahirapan siyang kumilos-kilos para mag-wudu o mag-gusul. Sakit, o maaaring may epekto rin nga ito sa tahara.
bawa yung sakit niya, incontinence, hindi niya napipigilan yung naiihi siya, di mag-diaper siya. Mag-diaper, kasi lalo na yung mga tumatanda, maaring ganun na yung kalagayan nila, mag-diaper. Tapos sa panahon na magsasala na, magwudu sila. Magwudu sila. Ngayon, sabi ng mga scholar, kahit suot nila yung diaper na syempre may ihi, walang problema. Kasi nandun na sila sa kalagayan na hindi na nila napipigilan. Hindi na nila napipigilan. So yun, sa tahara. At kung sa satral aura, wala namang epekto sa katawan yun eh. Yung pagtatakip, kayang takpan ng may sakit naman yung kanyang aura. Halimbawa, nagsasala ka, may sakit ka, o kaya hindi mo nga makilos yung katawan mo, nagsasala ka, nalaglag yung kumot mo na nakatakip sa katawan mo, di tuloy mo na lang din yung sala. At alam nga naman, abutin mo pa yung pilitin mo pa abutin. So tuloy mo yung sala. So lahat ng yun, alhamdulillah, ay pinagaan na ni Allah para sa mga may sakit. Na yun nga, dapat itatanim ng sino man na may sakit na ang sala ay pinadali na ni Allah para sa kanila, alhamdulillah. So sunod, bukas na natin kunin ito inshallah, yung salatul musafir, at mahalaga ito na matalakay inshallah. Actually mahaba-haba yung pagtalakay dito sa salatul musafir kasi maraming mga ahkam ang napapaloob dito inshallah. So tutuloy natin ito bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.